GV Balita Express. Mga balitang kinalap ng buong puwersa ng GV 99.9 Batangas. GV Balita Express. GV Balita Express. Mga balita sa loob at labas ng Timog Katagalugan. GV Balita Express. GV Balita Express. Narito na ang GV Balita Express. Magandang umaga mga ka-vibes. Kayo ay nakatutok sa GV Balita Express sa programang Good Vibes Morning. Kasama niyo po ang inyong lingkod, DJ Frankie, at kasama rin natin sa kabilang linya si DJ Joey Boy, keeping us GV informed, GV aware, and GV updated. Muli ito po ang GV Balita Express. Oras natin ngayon 5 minuto makalipas ang oras ng alas 7 ng umaga, hatid sa atin ng Biogesic. Headaches can strike anytime, anywhere, kaya always bring Biogesic anytime, anywhere. Choose Biogesic. At dako na tayo sa ating headlines. Balita. Kampo ni VP Sara itinangging hinaharang ang paglabas ng bank at tax records sa impeachment trial. At desisyon sa subpoena sa financial records ni VP Sara ilalabas ng impeachment court sa July 20. Senator Rodante Marcoleta inilipat sa Quezon City Jail kaugnay ng kasong plunder. Mga mangingisda sa Lemery nananawagan sa DENR na imbestigahan ang umano'y epekto ng cement factory. Dalawang suspect arestado, mahigit 170,000 pesos na halaga ng uling nasabat sa Oriental Mindoro. Scholarship para sa mga nais maging doktor at healthcare professionals isinusulong sa Lipas City. At simpisahan natin ang balitaan sa nagpapatuloy na impeachment trial. Kampo ni VP Sara itinangging hinaharang ang paglabas ng bank at tax records sa impeachment trial. Para sa detalye ng balita, kasama natin DJ Joey Boy. Ibalita mo. GV Balita Express. DJ Frankie, tinanggingan ng kampo ni Vice President Sara Duterte na hinaharang nila ang pagpapalabas ng bank at tax records na hinihingi ng House Prosecution Panel sa nagpapatuloy na impeachment trial. Ayon kay Attorney Michael Powa, tagapagsalita ng defense team, hindi sila tutol sa paglalabas ng naturang mga dokumento, ngunit iginiit nilang dapat itong dumaan sa tamang proseso at alinsunod sa batas at konstitusyon. Binigyang diin din ng depensa na dapat igalang ang karapatan sa privacy at due process ng Vice Presidente at ng kanyang asawang si Man Scarpio. Iginiit nila na ang hiling ng prosecution ay maaaring mauwi lamang sa isang fishing expedition o paghahanap ng ebidensya ng walang sapat na batayan. Sa ngayon, hinihintay na lamang ng kampo ni VP Sara ang magiging pasya ng impeachment court at sinabi nilang igagalang nila ang anumang desisyong naaayon sa rule of law. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9. Your good vibes, sir. Maraming salamat DJ Joey Boy. Samantala, desisyon sa subpoena sa financial records ni VP Sara ilalabas sa impeachment court sa July 20. Para sa detalye ng balita. Lalabas ng impeachment court sa Lunes, Hulyo 20, ang desisyon nito sa kahilingan ng House Prosecution Panel na isapina ang tax, bank at ang Anti-Money Laundering Council o AMLC records ni Vice President Sara Duterte at kanyang asawa na si Attorney Man Scarpio. Ayon kay Presiding Officer at Senate President Francis Cheese Escudero, nagkasundo ang mga senator judge na maglaan ng sapat na panahon upang pag-aralan ang mga komplikadong isyung may kaugnay sa kahilingan. Sa araw ng Lunes, papayagan ang mga senator judge na magtanong ng magkabilang panig bago magpasya. Samantala, iniurong ng House Prosecution Panel ang pagpapatawad ng 5 nilang natitirang testigo kaugnay ng Article 4 ng impeachment complaint na tumatalakay sa umano'y pagbabanta ni VP Sara laban na kanila Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Sa panig naman ng depensa, sabi ni Attorney Michael Powa na hindi nila hinaharang ang paglabas ng financial records ng Vice Presidente. Aniya ay nais lamang nilang tiyakin ay ang pagsunod sa batas, sa konstitusyon at tamang proseso sa pagkuha ng naturang dokumento.
Para sa GV Balita Express, ako po si DJ Frankie sa GV 99.9, your good vibes. At pagdinig sa grave threats laban kay VP Sara, target matapos bago magtapos ang Hulyo. Ang detalye ng balitang iyan, hatid sa atin ni DJ Joey Boy. Balita Express. Target ng Senado na matapos bago matapos ang Hulyo sa pagtatalakay sa Article 4 ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte na may kaugnayan sa umano'y grave threats. Ayon kay Senate Impeachment Court spokesperson Attorney Reginald Tongol, bumilis ang takbo ng paglilitis matapos bawiin ng House Prosecution Panel ang pagpapaharap sa 6 na natitira nilang testigo para sa naturang usapin. Kasunod nito, inaasahang lilipat na ang Impeachment Court sa pagdinig ng Article 1 na tumatalakay naman sa umano'y maling paggamit ng confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education. Inihahanda na ng prosekusyon ang pagpapatawag sa 3 testigo kaugnay ng issue, habang sinabi naman ni Senate President at Presiding Officer Francis Cheese Escudero na tatapusin muna ang prosecution ang presentasyon ng ebidensya sa lahat ng articles ng impeachment complaint bago magsimula ang depensa sa kanilang panig. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9, your good vibes. At sa pagpapatuloy ng ating mga balita, Senador Rodante Marcoleta inilipat na sa Quezon City Jail kaugnay ng kasong plunder. Para sa detalye ng balita, inilipat na si Senator Rodante Marcoleta sa Quezon City Jail male dormitory matapos siyang arestuhin sa kasong plunder na walang inilala ang piyansa kaugnay ng umano'y pagtanggap ng 75 million pesos na campaign donations. Ito ay matapos magpasya ang Sandigan Bayan kasunod na resulta ng independent medical examination ng UP Philippine General Hospital na nagsabing wala na siyang pneumonia at wala ring nakitang impeksyon sa kanyang baga. Nauna nang hiniling ng kampo ni Marcoleta na mananatili muna siya sa PNP Hospital dahil sa kanyang kondisyon. Hindi rin siya na-arraign dahil sa nakabinbin pa ang kanyang motion na ibasura ang kaso. Bukod sa plunder, nahaharap din si Marcoleta at ang kanyang kapwa akusado sa kasong paglabag sa Presidential Decree 46 na nagbabawal sa mga opisyal ng pamahalaan na tumanggap ng regalo o anumang benepisyo dahil sa kanilang posisyon. Nakatakda naman sa July 22 ang kanyang arraignment. Para sa GV Balita Express, ako po si DJ Frankie sa GV 99.9, your good vibes. At pasadahan natin ang mga balita sa Timog Katagalugan. 12 wanted person arestado sa serye ng operasyon ng Quezon Police. Ang iba pang detalye ng balita hatid sa atin ni DJ Joey Boy. Balita Express. 12 wanted person ang naaresto ng Quezon Police Provincial Office o QPPO sa magkakahiwalay na operasyon sa iba't ibang bayan at lalawigan bilang bahagi ng pinaigting na kampanya laban sa mga nagtatago sa batas. Ayon kay Quezon Police Provincial Office Director Police Colonel Romulo Albacea, kabilang sa mga nadakip ang mga nahaharap sa kasong murder, attempted murder, qualified theft, estafa, illegal gambling, grave threats at paglabag sa fisheries law, Presidential Decree 705 at Republic Act 7610. Kabilang din sa mga naaresto ang isang regional level wanted person na may kasong murder at isang provincial level wanted person na nahaharap naman sa kasong paglabag sa Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act. Patuloy namang pinaalalahanan ng Quezon Police Provincial Office ang mga taong may nakabinbing warrant of arrest na sumuko at makipagtulungan sa otoridad habang ipinagpapatuloy ng pulisya ang kanilang kampanya laban sa mga wanted na individual. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9, your good vibes. Mga mangingisda sa Lemery na nanawagan sa DENR na imbestigahan ang umano'y epekto ng cement factory. Para sa detalye ng balita, mga mangingisda sa Lemery, Batangas na nanawagan sa DENR at ang mga residente sa baybayin sa Department of Environment and Natural Resources
na magsagawa ng investigasyon sa umano'y epekto ng cement factory sa barangay Sinisian West. Pinangunahan ng grupong pamalakaya ang petisyon matapos ireklamo ng mga residente ang umano'y matinding ingay mula sa planta, pagbuga ng alikabok na sinasabing nagdudulot ng problema sa paghinga, paulit-ulit na oil spill at pagbabawal sa mangingista sa loob ng no-sale zone ng industrial park. Igniit ng mga residente na naaapektuhan ang kanilang kabuhayan, kalusugan at kalikasan mula sa nagsimula ang operasyon ng planta noong 2025. Hinihiling nila sa DENR na siyasatin ang umano'y paglabag sa mga regulasyon sa pangangalaga ng kapaligiran at agarang tugunan ang kanilang mga reklamo. Samantala, wala pang inilalabas na opisyal na tugon ang Lemery Cement Silo Tank Corporation sa usaping ito. Para sa GV Balita Express, ako po si DJ Frankie sa GV 93.9, Your Good Vibes. At dalawang suspect arestado, mahigit 170,000 pesos na halaga ng uling na sabat sa Oriental, Mindoro. Para sa detalye ng balita, DJ Joey Boy, ibalita mo. Balita Express. Arestado ang dalawang suspect matapos masabat ng pulisya ang isang truck na may kargang 570 sako ng uling sa isinagawang checkpoint sa bayan ng Pinamalayan, Oriental, Mindoro. Ayon sa Pinamalayan Municipal Police Station, naharang ang sasakyan sa barangay Papandayan matapos makatanggap ng impormasyon mula sa isang concerned citizen tungkol sa kahina-hinalang truck na may dalang uling. Kinatayang aabot sa 171,000 pesos ang halaga ng nasabat na mga sako ng uling. Nabigo rin ang dalawang suspect na magpakita ng kinakailangang transport permit, kaya nahaharap sila sa kasong paglabag sa Provincial Ordinance No. 15-2011 na kumokontrol sa transportasyon ng uling sa Oriental, Mindoro. Ang mga naarestong suspect kasama ang nakumpiskang uling at ang impounded na truck ay isa sa ilalim sa pangangasiwa ng DENR Community Environment and Natural Resources Office sa Rojas, Oriental, Mindoro para sa kaukulang administrative at legal na aksyon. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9, Your Good Vibe. Mahigit 1 toneladang basura na kolekta sa clean-up drive sa Iam River sa Lucena. Para sa detalye ng balita. Abot sa 1.4 metric tons ng basura ang nakolekta sa isinagawang multi-sectoral clean-up drive sa Iam River sa Lucena City bilang bahagi ng paggunita ng National Disaster Resilience Month. Ayon sa City Environment and Natural Resources Office o CENRO, umabot na sa 105 na sako ng basura ang narecover mula sa pampang ng ilog. Kabilang dito ang mga plastic na bote, iba pang plastic waste, household waste, construction debris at biodegradable materials. Ang mga nabubulok na basura ay ibinaon upang magsilbing compost. Nilahukan ang aktibidad ng mga kawani ng lokal na pamahalaan, Philippine National Police, Bureau of Fire Protection, Philippine Coast Guard, mga opisyal ng barangay at sangguniang kabataan at mga volunteer mula sa komunidad. Kasabay nito, muling nananawagan ng otoridad sa mga residente na itigil ang pagtatapon ng basura at pagdudumi sa mga ilog. Ayon sa mga pag-aaral ng DENR at University of the Philippines, patuloy na tumataas ang panganib ng pagbaha sa Lucena kung mananatiling barado ng basura at iba pang dumi ang mga pangunahing daluyan ng tubig sa lungsod. Para sa GV Balita Express, ako po si DJ Frankie sa GV 99.9, Your Good Vibes. 5 arestado sa iligal na pagpuputol ng puno ng niyog sa Oriental, Mindoro. 3 pa timbog sa Romblon dahil sa illegal logging. Para sa detalye ng balita, DJ Joey Boy, pasok. Balita Express. DJ Frankie, arestado nga ang 5 individual matapos mahuli umanong nagpuputol ng mga puno ng niyog nang walang kaukulang permit sa bayan ng Pinamalayan, Oriental, Mindoro. Ayon sa pulisya, na diskubre sa operasyon ang 14 na iligal na pinutol na puno ng niyog, mahigit 1,800 board feet ng troso at isang truck na kargado ng coconut lumber. 4 pang suspect ang nakatakas at patuloy na tinutugis ng mga otoridad. Nahaharap sa kasong paglabag sa Coconut Preservation Act of 1995 ang mga naaresto.
Samantala sa lalawigan naman ng Romblon, 3 ring katao ang naaresto sa Calatrava, Romblon matapos umanong mahuling nagpuputol at nagpoproseso ng isang puno ng akasya nang walang permit mula sa DENR. Nasamsam din sa kanila ang isang hindi rehistradong chainsaw ng akasya. Paalala ng pulisya, mahigpit na ipinatutupad ang mga batas sa pangangalaga ng kagubatan at likas na yaman upang maprotektahan ang kalikasan at kabuhayan ng mga mamamayan. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9, Your Good Vibes. At scholarship para sa mga nais maging doktor at healthcare professionals isinusulong sa Lipas City. Ang iba pang detalye ng balita. Sulong ng Sangguniang Panlunsod ng Lipa ang isang scholarship program para sa mga kapuspalad, ngunit kwalipikadong Lipenyo na nagnanais maging doktor at iba pang healthcare professionals. Ayon kay Councilor Merlo Silva, layunin ng panukala na matugunan ang kaukulang mga medical professionals sa lungsod habang hinihintay pa ang pagtatatag ng College of Medicine sa kolehiyo ng lungsod ng Lipa. Suportado rin ni Vice Mayor Michael Gerard Morada ang panukala at iminungkahi na magsimula muna sa 3 hanggang 4 na scholar, kabilang ang mga kasalukuyang nursing students sa KLL. Iminungkahi rin ang pagpapatupad ng Return Service Agreement kung saan magsisilbi muna sa Lipa City Hospital ang mga scholar matapos silang makapagtapos. Sa kasalukuyang isinusumite na ang panukala sa Committee on PWD para masusing pagtalakay at pagbuo ng pinal na rekomendasyon. Para sa GV Balita Express, ako po si DJ Frankie sa GV 99.9, Your Good Vibes. At 2 high-value drug suspect tiklo sa bypass operation sa Bawan. Mahigit 346,000 pesos na halaga ng shabu na samsam. Para sa detalye ng balita, DJ Joy Boy, pasok. Balita Express. DJ Frankie, sa Bawan, Batangas nga arestado ang 2 hinihinalang high-value individual sa ikinasang bypass operation ng mga otoridad sa Barangay Aplaya, Bawan, Batangas. Kinilala ng Batangas Police Provincial Office ang mga sospek na sina alias Calvo, 25 anyos, at alias Bogs, 38 anyos. Nasamsam sa kanila ang tinatayang 51 na gramo ng hinihinalang shabu na may stranded o standard drug price na mahigit 346,000 pesos. Bukod pa sa marked money na ginamit sa operasyon. Ayon sa pulisya, isinagawa ang operasyon sa koordinasyon ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA at ginamitan ng alternative recording device upang matiyak ang maayos na dokumentasyon ng buy-bust. Kasalukuyang nakakulong na ang 2 sospek sa Bawan Municipal Police Station at nahaharap sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ayon naman kay Batangas Police Acting Provincial Director Police Colonel Oliver Ebora, nagpapatuloy ang pinaigting na kampanya ng kapulisan laban sa illegal na droga upang mapanatili ang ligtas at drug-free na pamayanan sa lalawigan. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9, Your Good Vibes. At para sa ating weather update ngayong umaga. Sa pag-asa, panagkanag ang pag-ulan at pagkulog ang mararanasan sa Batangas at malaking bahagi ng bansa. At para sa karagdagang detalye, pa rin ang partly cloudy hanggang maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at pagkidlat, pagkulog sa Batangas at sa nalalabing bansa ngayong araw ayon sa pag-asa. Apektado ang extreme northern Luzon ng southwest monsoon o habagat, habang ang nalalabing bahagi ng bansa, kabilang ang Batangas, ay makakaranas ng mga pag-ulan dulot ng localized thunderstorms. Nagbababa rin ang pag-asa ng posibilidad na nagbababala ang pag-asa ng posibilidad ng flash flood at landslide sa mga lugar na makakaranas ng malalakas na thunderstorms. Sa Batangas, inaasahan pong maglalaro sa 24 hanggang 34 degrees Celsius. Ang temperatura magiging mahina hanggang katamtaman ng ihip ng hangin mula timog kanluran hanggang kanluran at bahagyang hanggang katamtaman ang kondisyon ng karagatan. Pinapayuhan pa rin po ang publiko na manatiling alerto sa mga abiso ng pag-asa, lalo na sa mga lugar na madaling bahain at magkaroon ng pagguho ng lupa.
para sa GV Balita Express. Ako po si DJ Frankie sa GV 99.9, Your Good Vibes. At para naman sa ating Good Vibes Balita, 73 years old na ALS graduate, patunay na walang pinipiling edad ang edukasyon. Sa detalye ng balita, DJ Joey Boy. Express, Balita Express. DJ Frankie, mga ka-vibes, isang si 73 anyos nga na lolang nagsilbing inspirasyon matapos matagumpay na makapagtapos sa Alternative Learning System o ALS. Si Lola Benita de Asis ay hindi lamang nagtapos ng pag-aaral kundi tumanggap din ng iba't ibang pagkilala bilang patunay ng kanyang sipag, dedikasyon at kahusayan sa akademya. Sa kabila ng kanyang edad, nagampanan pa rin niya ang pagiging ina ng 6 na anak, pangulo ng samahan sa kanilang komunidad at katekista na patuloy na naglilingkod sa simbahan at sa kapwa. Ayon sa ALS, sa layunin ng programa na mabigyan ng ikalawang pagkakataon ang mga Pilipinong hindi nakatapos ng formal na edukasyon upang maipagpatuloy ang kanilang pag-aaral at makamit ang kanilang mga pangarap. Naging inspirasyon si Lola Benita sa maraming Pilipino, lalo na sa mga kabataang nawawala ng pag-asa o natatakot bumalik sa pag-aaral. Patunay ang kanyang kwento na walang itinakdang edad ang pagkatuto at ang pangarap ay walang hangganan. Mabuhay ka, Lola Benita, at yan ang ating Good Vibes Balita. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9, Your Good Vibes. At yan ang kabuuan ng ating mga balita ngayong umaga, hatid sa atin ng Mountain Rock Resort sa Barangay Talisay, Lipas City, Batangas. And for your celebrations from 50 packs to 300 packs, they may accommodate you. Message them on their Facebook page, Mountain Rock Resort, or contact them at 0917-866-3733. Mountain Rock Resort sa Barangay Talisay, Lipas City, Batangas. Time of the clock is 7:26 a.m. Manatiling nakatutok sa the most influential Good Vibes radio station para kayo ay GV informed, GV aware, and GV updated. Muli ako po si DJ Frankie at nakasama natin on the other line si DJ Joey Boy sa GV 99.9, Your Good Vibes. GV Balita Express. GV Balita Express. Mga may init na bagong balita. Mga balitang dapat mong malaman.